So ito yung pinakamatigas na bike na nakita ko rito. Naked street bike. Galing kay Hero rin. So ito is yung tinatawag natin na Hero Hank 160. So syempre, before natin simulan na i-review tong motorsiklo na ito, tulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Itsura pa lang ito, isa na tama nakakagad na pang street naked itong motorsiklo na to, especially dito sa kanyang headlight na very bulky pa lang sa unang tingin mo pa lang dito mismo sa kanyang itsura. Tapos kung titingnan mo pa ng harapan, ayan, nakasama yung kanyang body. Grabe ang talakas ng mga tindig nitong motorsiklo na to. So lapit natin yun. Ngayon, ano nga bang meron dito mismo sa bike na to? Kung mapapansin natin mabuti, ayan, so ito yung itsura ng kanyang headlight, pormadong-pormado na meron siyang halong red na fairing dito mismo sa kanyang head cowling, included dito mismo sa kanyang headlight na pinapagana lang naman ng LED light system, especially dito mismo sa kanyang DRL, including din sa kanyang headlight, then also pati na rin sa kanyang turning light sa magkabilang gilid. Ayan, so naka-indicate din dito mismo sa headlight yung kanyang turning lights. Then also kung mapapansin din natin mabuti na may pagkalakihan din yung kanyang telescopic fork suspension dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, so ayan yung mga first observations ko dito mismo sa model or unit na ito mismo ni Hero Hank 160. Ayan, punta tayo dito mismo sa pinaka wheel section. Ayan, so kung totosin, kung mapapansin natin mabuti, meron din tayo dito mga big tires for this unit na kung hindi na ako nagkakamali, meron na itong tire size na 100 by 80 by 17, katulad ng iba pang mga typical na 160cc na lower bikes, lower than 400cc na bikes. Then also kung mapapansin natin mabuti na naka disc brake na rin ito. Meron din siyang disc brake na meron kasamang dual piston caliper. And also, powered na rin ito by ABS. Naka-wheel mugs na rin. Plus, meron din siyang extended fenders dito mismo sa likod since ito ay naked bike. At iniiwasan din natin na magkaroon ng dirt intake yung kanyang engine room kung saan nakalagay yung kanyang maliit na radiator dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, take note of this na lang muna mga guys. So, yun. So, bukod pa dyan, rider section tayo, which is, ayan, katulad yan, technically mapapansin din natin mabuti na yung kanyang pinaka instrument panel is ginagamit na naka-digital na rin dito mismo sa actual na unit na to. Bukod pa dyan, ito yung susian niya, naka-naked handlebar na rin. Then, so ito yung itsura ng controls niya, take note. So, pareho sila nung X-Pulse 200. Kung mapapansin ninyo, yung kanyang controls dito mismo sa may bandang kanan, ito yung kanyang ignition switch, ito yung kanyang kill switch. Then also, ang pinagkaiba lang nito, ito dito mismo natin po pwedeng iset yung kanyang hazard button para mag-hazard yung kanyang turning light. So, pumunta pa dyan, dito mismo sa may bandang left side, tanggalin muna natin sa mounting. High beam and low beam, turning lights, horns, plus passing light. So, ito yung mga pinaka-typical na controls na meron tayo dito mismo sa ating bike, especially dito mismo sa Hank. So, may pagkakapareho lang ng konti dito mismo sa Hero kanina, ay sa mismong X-Pulse kanina, pero meron lang mga light differences katulad nitong hazard na to, tapos yung kanyang high beam and low beam switches dito mismo sa may bandang harapan. So, bukod pa dyan, ito pa. Ayan, iharap na natin ang konti. Ayan. Kung mapapansin natin mabuti, may kalakihan yung gas tank nitong motorsiklo na to. Ayan. Sobrang bulky talaga tingnan, no? Grabe. Ang laki. Ayun. Ang alamin natin ngayon kung ilan nga ba yung fuel tank capacity na meron dito mismo sa motorsiklo nito. Capacity nitong Hank 160 na to is
to is umaabot na naman siya ng 12 liters of fuel tank capacity dito mismo sa motorsiklo na to. Grabe, tapos given pa ng EPI. Panigurado matipid to. So take note of this na lang muna mga dre. I-indicate ko na lang din dito yung mga pinaka-actual na fuel consumption ng mga motorsiklo na nire-review ko dito. Andyan lang sa pinakababa yung actual na fuel consumption nitong Hero Hank 160 na to. So yun, then punta tayo dito mismo sa may bandang upuan, saglit. Tingnan dito sa gilid, napakatigas. Ayan, so, ganyan pa itsura nyo. Grabe. So seats, ito malambot to. So komportable to para sa isang naked bike. Pero medyo may pagka-aggressive type lang yung riding style mo dito. Since ayan, medyo may kalakihan din kasi yung tanke. Then medyo lang din, pang street lang talaga yung itsura ng kanya handlebar. So kung mag-a-avail ka nito, pwede mo pa siya pa-modify ng mas mababa para at least mas aggressive din talaga yung looks kapag ginamit mo tong motorsiklo na to. Pero mas highly suggested naman for this bike. Kahit siguro okay na yung mga ganitong klase ng handlebar para at least medyo komportable ka naman pag sinakyan mo to. So yun, then sa OBR seat naman, same din, malambot din yung seat nito. Ayan, then grab bar included na rin, plus yung chassis niya dito. Ayan, very accessible naman yung kanyang OBR seat dito. Yun nga lang, medyo may kaliitan lang, pero okay naman to. Naka disc brake na rin yung kanyang bandang likod. Then matching single piston caliper na rin. Ginamitan rin pala siya ng Nissin calipers dito mismo sa may bandang likuran. Ayan, then kung mapapansin din natin, may kalakihan din yung kanyang gulong dito mismo sa may bandang likod. If hindi ako nagkakamali, yung actual na tire size ng gulong na ito is nasa 130 by 70 by 17 yung gulong. So medyo may kalakihan din talaga yung gulong nito dito mismo sa may bandang rear. Ayan, good for balancing din. Karaniwan talaga, ganito talaga halos lahat yung design meron talaga dito sa mga naked bikes na katulad nito. Ayan, plus ito is naka monoshock suspension na rin ito dito mismo sa may bandang likuran. Ayan, so ganito ka astig yung itsura nito dito mismo sa may likod. Take note lang madre, tail light plus yung kanyang turning lights dito mismo sa likod is ginagamitan na rin ng LED light system ito So ganito yung itsura ng tail light nya. Tapos yung turning lights nya is naka-attach din dito mismo sa pinaka fender. Ayan, ganito din mismo yung pinaka itsura nyan. Tapos tail light na din dito din mismo sa baba. Ayan included na rin dito mismo dito siya sa may plate holder. Plus meron pa tayong extra na mudguard dito mismo sa may bandang likuran para dito mismo sa may motorsiklo na to. So ayun, punta na tayo dito mismo sa may bandang harapan. Napansin ko na naman to, isa pang kakaiwang bagay na parang meron siyang resonator dito mismo sa pinaka bike na ito, which is ito dumedirekta to mismo. Ito elbow to ng pinaka pipe ng motorsiklo na to, tutusin. Ayan, then meron na rin siyang belly fan cover na naka-indicate. So take note of this mga dre, naka 4 valves na rin pala itong motorsiklo na ito. Then also naka oil cooler na rin din yung kanyang engine. Pinaka actual unit nila doon sa hang. Pahabol na lang natin tong clip na to. Lakas pala nito. Grabe. Okay, take note mga kuya. Indian bike ito. Testingin natin hindi China. Indian bike to. Thank you sir. Natin yun sir. Pagkapang street fighter to. Seryoso ang astig. Sunod na lang. Ang astig ng bike na to, grabe. Turning radius, goods. Take note, 5'5" yung height ko. Manageable naman pag naka-idle. Pwede naman nakataas yung isang paa. Tapos hanggat ko lang. Ayan. Kapag sa brakes, kaya nyo na to. Sobrang laki, sobrang bulky. Tama yung sinabi ko kanina, komportable na kayo sa ganitong posisyon. Kapag ito yung handlebar nyo, huwag nyo na masyado mubahan. Masyado talaga magiging aggressive yan. Grabe ang laki ng mukha na to. Tingin ko yung Express, di ko na kaya hindi ko na kaya sakyan yan. So yun. Ayun, mataas, aggressive pero komportable. Kahit paano, medyo upright naman din yung position ko. Turning radius, goods. So
So kung maswak sa akin to, kung ganito bibili ko, kaso susunod ito na bibili ko. May pera ako. Dito na ako dediretso. So ayun. So, ayun. Hang 160 is currently, ayan, natapos na natin yung walkthrough, then also nabigay ko na rin yung technical specs sa inyo. So, currently, itong motorsiklo na to, magkano nga ba ang presyo nito? So hanggang dito na lang muna tayo mga pre. Stay tuned. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Jumps out. Thank you. Grabe. Ang balikin ng motor na to.